Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 2 araw na tigil pasada ng ilang transport group, umarangkada na. Pero MMDA, wala umanong nakitang stranded na mga pasahero. Libo-libong delivery rider, maagang pumila sa iba't ibang payout sites sa Metro Manila para sa bigayan ng 5,000 pisong ayuda. Operasyon ng wholesale electricity spot market, sinuspinde ng Energy Regulatory Commission upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo ng kuryente. Sa MBC TV correspondents, 400 kilo ng tanim na carrots nilimas sa Bugyas, Benguet. Sa MBC TV Sports, 3.1 milyong pisong donation. 3.1 milyong pisong donasyon ibinigay ni EJ Obiena, atletang Ayala, para sa cancer care. At sa Showbiz Spotted, cast ng Hannah Montana nag-reunion sa world premiere ng kanilang 20th anniversary special. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Ikinasa ngayong araw ang 2-day nationwide transport strike ng ilang transport group upang manawagan ng aksyon sa pamahalaan kaugnay ng taas presyo sa petrolyo. Sa Quezon City, iginit ng grupong Piston ang hindi pa paglalabas ng suspension order sa excise tax ng petroleum products kahit pirmado na ito ng Pangulo. Una sa balita, si Val Gonzales. Ngayong oras na ito ay nagpapatuloy ang kilos protesta at tigil pasada ng mga tsuper ng jeepney dito sa kahabaan ng Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City at iba pang mga lugar sa Metro Manila. Sa panayam ko kay Piston President Modi Floranda, 80% na raw na napaparalisa ang public transport sa Cubao, Commonwealth Avenue at ilan pang mga lugar sa Metro Manila. Sa ngayon ay pag pinagbasihan natin itong nasa Cubao area, ay yung pagnipis nung bilang pa rin ng mga public transport almost nasa 80% pa lang at halos ganun din sa iba't ibang mga area. Mas makukumpleto po natin yung buong paralisasyon na mamayang tanghali o hapon. Pero mayroon pa rin mga pumapasada na mga modern jeepney, maging na mga traditional jeep sa ibang lugar gaya ng Camyas Road, Timog Avenue at ilan pang mga areas. Iisa pa rin ang iginigit ng grupo. At ito ay ang magpatupad ang gobyerno ng mga hakbangin para mapababa ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sabi ni Modi Floranda, ngayong nabigyan na ng special power si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay wala pa rin itong inilalabas na suspension order sa paniningil ng excise tax sa produktong petrolyo. Aniya mukhang hindi raw yata alam ni PBBM kung paano ito ipa-implementa ang pagsuspinde sa paniningil ng 6% excise tax. Seryoso ba talaga ang gobyerno? O pampaugi lang to? Baka pampapugi lang ni Bongbong Marcos pero hindi niya alam kung paano i-implement. Bukas ay tuloy-tuloy ang ikalawang araw na tigil pasada at magkikita sa Welcome Rotonda ang iba't ibang grupo bago magtanghali. Saka naman magmamarcha patungo ng Mindiola kung saan magtatapos ang kanilang 2 days transport strike. Samantala sa monitoring naman ng MMDA Emergency Operations Center sa pamamagitan ng Communications and Command Center, wala pa namang reported na stranded na mga pasahero. Sa direktiba ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, nakapreposisyon at standby ang sapat na bilang ng mga sasakyang idideploy lamang kung kinakailangan. Kasama rin sa nakamonitor at nakaantabay sa sitwasyon ang Office of the Civil Defense, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at 17 mga local government units sa buong National Capital Region. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ngayong araw, mga delivery rider naman ang nabahagian ng ayuda sa Metro Manila bilang bilang tulong ngayong mataas ang presyo ng petrolyo. Maagang pumila ang mga rider sa Maynila kung saan tinatayang higit 21,000 ang target mabigyan sa 2 araw na cash payout. Magbabalita si Boy Gonzales. Dumagsa maagang pumila ang mga delivery riders sa kartilya ng Katipunan upang makuha ang tig 5,000 pisong cash assistance mula sa pamahalaan. Aabot sa 21,127 delivery riders ang target na mabigyan ng ayuda batay sa listahang hawak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na isinmite sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa unang araw ng distribusyon, halos 12,000 riders ang nakatagtang makatanggap ng tulong habang higit 9,000 naman ang inaasang mabibigyang kinabukasan. Samantala sa Sabado, Marso 28, nasa halos 4,000 motorcycle taxi riders sa Maynila ang makikinabang din sa nabanggit na programa. Upang mapabilis ang proseso at maiwasan ng abala, nagtutulungan ang lokal na pamahalaan ng Manila kabilang ang Manila Social Welfare Department, Manila Traffic and Parking Bureau sa maayos na pamamahagi ng ayuda. Mahigpit naman binabantayan ng Manila Police sa district ang lugar upang matiyak ang kaayusan at maiwasan ang anumang kaguluhan lalo na sa dami ng mga pumipila. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, sinuspinde ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Wholesale Electricity Spot Market o WESM bilang bahagi ng aksyon ng pamahalaan na agapan ng banta sa energy supply sa gitna ng tensyon sa Middle East. Layon din ito na maprotektahan ng mga consumer sa mga biglaang taas presyo sa kuryente. Narito ang report ni Dustin Bayog. Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission o ERC ang suspension ng operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM sa lahat ng grid bansa bilang bahagi ng pagtugon sa epekto ng tensyon sa Middle East. Kasunod ang desisyon matapos isailalim ni Pangulong Bongbong Marcos ang bansa sa State of National Energy Emergency dahil sa nakikitang banta sa supply ng langis. Epektibong suspension ngayong araw na layong maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo ng kuryente bunsod ng tumitinding taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa WESM kasi nangyayari ang pagbili o pagbenta ng kuryente bilang isang commodity kung saan nakabatay ang presyo sa demand at supply nito. Kapalit naman ito ang naisipatupad ng ERC na Modified Administered Price Mechanism kung saan gagamit ang teknolohiya upang malaman ang presyo ng langis at masiguro ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga power generator. Kabilang din dito ang pagbayad ng coal plants sa tinakdang presyo at paggamit ng mga natural gas plants at iba pang renewable energy sources. Ang naturang mekanismo ay nasa konsultasyon pa lamang na target may patupad sa unang araw ng Abril na ayon sa ERC ay makatutulong upang protektahan ng mga consumer sa biglaang taas presyo ng kuryente. Samantala mananatilang suspensyon hanggang maging ligtas na ang operasyon sa merkado base na rin sa mga konsultasyon ng Department of Energy o DOE. Matatanda nagtaas ang Meralco ngayong Marso ng 64 centavos kada kilowatt hour katumbas ng 129 pesos na pagtaas sa mga kumukonsumo na 200 kilowatt per hour kada buwan. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang nakitang foul play ang Philippine National Police o PNP sa pagkasawi ng 15 anyos na babae na napaulat na nawawala sa Pasig City. Ayon sa otoridad, ang babae mismo umano ang bumili ng nylon cord na kanya umanong ginamit bago natagpo ang patay noong Lunes. Ang iba pang detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Walang nakitang foul play ang otoridad sa nangyaring pagkasawi ng 15 anyos na dalagitang unang napaulat na nawala sa lungsod ng Pasig. Ayon sa forensic unit ng Pasig City Police, mismo ang biktimang si Isabel Sofia Tablate ang bumili ng puting nylon cord na kanyang umano'y nagamit bago natagpo ang walang buhay sa isang compound nitong Marso 23. Humarap din sa media ang ama ng dalagita na si JR Tablate at sinabing walang naging pagkukulang sa aksyon ng pulisya. Kung mayroon man, ani Tablate, baka ito ay pagkukulang nilang mga magulang. Siguro po sa depression at saka sa pagkukulang ng magulang. Ginawa ni Tablate ang pahayag sa gitna ng agam-agam ng ilang netizen
na dinukot o pinaslangan na wala na niyang anak. Makikita sa backtracking ng CCTV na mag-isang naglakad si Isabel patungo sa isang hardware sa mall sa Marikina hanggang sa pagpasok niya sa isang madilim na lagusan kung saan siya nakita kinalaunan. Una na nagpasaklolo ang kanyang ama sa media upang ipanawagan ang pagkawala ng anak na nakausap pa umano niyang pauwi sa kanilang tahanan noong March 18. Pero kasabay ng pagkakadiskubre sa mga labi matapos ang 5 araw, nabatid din ng pulisya na nag-iwan din pala si Isabel ng sulat sa 3 malapit na kaibigan. Wala siyang iniwang sulat sa kahit sino sa pamilya. Dahil walang sign ng kung pinatay man siya o kahit anong ginawang kaharasan. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, may bago ng acting director ng PNP Highway Patrol Group sa katauhan ni Police Brigadier General Romel Batangan. Pinalitan ni Batangan ang nagbitiw na si Brigadier General Jesse Tamayaw na inireklamo ng sexual harassment sa National Police Commission o NAPOLCOM. Una rito, sinabi ni Tamayaw na ang pagbaba niya sa pwesto ay hindi pag-ako sa krimen, kundi upang protektahan ang integridad ng hanay at linisin ang kanyang pangalan. Kasabay nito, maring itinanggi ni Tamayaw ang akusasyong sexual harassment at iginiit na ito'y isa lamang na personal vendetta. Samantala, pinag-aaralan naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte na muling magpasaklolo sa Korte Suprema sa gitna ng isinasagawang impeachment proceedings laban sa kanya. Git ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita at abogado ni VP Duterte, labag sa konstitusyon ang hakbang ng House Justice Committee na mag-issue ng sabina at pilitin ang mga testigo na humarap sa pagdinig. Paliwanag nito, ang ganoong hakbang ay bahagi na ng pagdilitis na dapat ginagawa lamang ng Senado. Nauna rito, binuksan ng House Justice Committee ang unang pagdinig kahit wala si VP Duterte at ang kanyang mga abogado. Naglabas ang komite ng mga sabina para sa kanyang SALN at iba pang dokumento pati na rin mga record mula sa NBI. Paalala ng kampo ni Duterte, ang Kamara ay may kapangyarihan lamang na simula ng impeachment habang ang Senado ang may tungkulin na magsagawa ng pagdilitis at magdesisyon sa kaso. Samantala, nagbigay naman ng 3.1 million pesos donations si Filipino pole vaulter EJ Obiena kasama ang atletang Ayala para sa mga cancer patient. Ang pondo ay mula sa nalikom na pera sa ginanap na World Pole Vault Challenge sa Pilipinas noong nakaraang taon. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Nag-donate ng kabuuang 3.1 million pesos si EJ Obiena at atletang Ayala mula sa nalikom sa World Pole Vault Challenge para sa Cancer Care Hope Fund ng Healthway Foundation Incorporated. Ang atletang Ayala World Pole Vault Challenge ay nagsilbing milestone para sa Philippine Athletics matapos nitong pagsamahin ng mga top Filipino at international pole vaulters sa Ayala Triangle Gardens habang nakakuha rin ng malakas na suporta mula sa mga sponsors. Ayon kay Obiena, matagal na niyang pangarap na makapagdala ng world-class pole vault competition sa bansa at mas naging makabuluhan ito dahil nakatulong pa sa mga pasyenteng may cancer. Ipinapakitaan niya ng inisyatibang ito kung paano nagagamit ang sports hindi lang para sa kompetisyon kundi bilang plataforma upang makatulong at makagawa ng positibong epekto sa buhay ng iba. Itinatag noong 2025, ang Cancer Care Hope Fund ay sumusuporta sa mga pasyente mula sa diagnosis hanggang treatment at survivorship, habang pinapalakas din ang edukasyon at kakayahan ng healthcare system. Sa pamamagitan ng donasyon, inaasahang mailulunsad ng Healthway Foundation ang unang batch ng grants ng direktang makatutulong sa mga pasyenteng may cancer sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Sa gitna ng State of National Energy Emergency, presyo ng mga pangunahing bilihin stable pa rin ayon sa DTI. Sa MBC TV Global, Iran muling pinasinungalingan ang umano'y peace talks sa pagitan ng Estados Unidos. At sa Showbiz Spotted, cast ng Hannah Montana muling nagsama-sama sa world premiere ng kanilang 20th anniversary special.
Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Stable pa rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga grocery at supermarket. Ito ang tiniyak ni Trade Secretary Cristina Roque, gayon din ang sapat na supply ng mga produkto. Pero giit ng kalihim o paglilinaw ng kalihim, hindi kasama rito ang sitwasyon sa mga palengke. Ang mga detalye tinutukan ni Kyle Bulyas. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na wala pang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga grocery store at supermarket. Ito ay sa kabila ng mag-iisang buwan ng malakihang taas presyo sa langis na resulta ng bakbakan sa Middle East. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na patuloy silang nakamonitor sa presyohan ng basic necessities and prime commodities alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos noong magdeklara siya ng national emergency. Binigyang diin ni Roque na sapat pa ang supply ng pagkain sa mga pamilihan kaya hindi kailangan mag-panic buying ng publiko. Wala po tayong problema sa supply. Marami po tayong may mga inventory po sila. In fact, even the DA has also issued a statement na meron talagang supply. Ang magiging issue lang dito will be yung presyo because of all of this yung pag-increase ng gasolina, ng oil, no, ng energy. So doon po tayo but there's no need to panic, no need to hoard, and no need to profiteer kasi meron po tayong supply ng pagkain. Nilinaw naman ni Roque na ang kanilang sakop lamang ay ang mga grocery store at hindi kasama rito ang mga palengke. Sa pag-iikot ng DZRH News sa Agora Public Market sa San Juan City na ininspeksyon ni Pangulong Marcos noong nakaraang linggo, ramdam na ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa ilang mga retailer, tumaas na agad ang presyo ng karne ng baboy at bigas isang linggo mula nang sabihin ni Marcos na hindi pa gumagalaw ang presyo sa kasagsagan ng oil price hike. Inaasahan ding tataas pa ito sa susunod na linggo ayon naman sa abiso ng kanilang mga supplier na posibleng iniuugnay sa gasto sa logistics. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na sapat pa rin ang supply ng bigas lalo't sumabay sa anihan ang serye ng oil price hike. Pero sinabi ng ahensya na hindi maiiwasan ang bahagyang pagtaas sa presyo nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa gitna naman ng mega oil price hike, isinusulong na sa Kamara ang panukalang amyendahan ang Price Act at magtakda ng price ceiling sa mga produktong petrolyo. Magbabalita si Milky Regunan. Napapanahon na amyendahan ng Price Act para maisama ang gasolina at diesel bilang prime commodities. Nakapaloob ito sa House Bill 8765 ng Makabayan Block. Ayon sa Makabayan, malinaw ang kartel sa presyuhan ng langis at hindi dapat ito pinapayagan ng gobyerno ngayon na may krisis, sanhi ng gulo sa gitnang silangan. Ang mitigation measures ng gobyerno ay hindi daw sapat dahil nagsisilbi lamang itong token subsidies at panakip butas. Sa House Bill 8765, nina Representatives Antonio Tino, Rene at Sara Elago, palalakasin ang kapangyarihan ng gobyerno na magpataw ng price ceiling sa gasolina at diesel sa panahon ng calamities, emergencies at insidente ng malawakang price manipulation at artificial price increases. Gitina Tino, Co at Elago, kaya ganitong proteksyon para mapigil ang garapalang overpricing at mahinto na ang domino effect ng fuel hike sa pamasahe, pagkain at iba pang mga pangunahing bilihin. Nilinaw ng Makabayan, pansamantala lang ang layunin ng bill dahil ang nararapat na gawin ay i-repeal ang oil deregulation law at matigil na ang sabwata ng mga kumpanya ng langis. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para po sa ating ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, easterlies pa rin ang weather system na umiiral sa malaking bahagi ng bansa kung kaya asahan ng maaliwalas ngunit mainit at maalinsangang panahon sa tanghali at hapon. Asahan naman ang kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao, partikular sa northeast portion at silangang bahagi ng Mindanao.
Samantala, ayon sa Pag-asa, wala pa ring minomonitor na sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa atin namang heat index o mararamdamang damang init ngayong araw, 39 degrees Celsius ang iasahan sa Metro Manila habang aabot sa 41 degrees Celsius sa Coron, Palawan, Dumangas, Iloilo at Borongan, Eastern Samar. Usapang trivia naman tayo. Kapag tayo mga tao ang nauuhaw, simple lang ang solusyon, uminom ng maraming tubig. Pero may mga curious ba kung paano kaya ang mga isda? Buong buhay silang nakalubog sa tubig, kaya posible pa ba silang makaramdam ng pagkauhaw? Alamin na this, nauuhaw nga ba ang mga isda? Ang sagot, hindi sila nauuhaw tulad ng tao o ng ibang hayop sa lupa, pero kailangan din nilang uminom. May kakaibang sistema ang kanilang katawan para bantayan ang tamang dami ng tubig at asin na tatanggapin ito. Para sa mga isdang tabang o yung mga nasa ilog at lawa, sobra ang pumapasok na tubig sa kanilang katawan. Kaya ang problema nila ay kung paano ba ito mailalabas. Kaya ang solusyon, madalas silang umiihi para mapanatili itong balanse. Samantalang kabaliktaran naman yan sa mga saltwater fish o yung isda na mga nasa dagat. Dahil maalat na ang tubig dito, nauubos ang tubig sa loob ng kanilang katawan. Kaya naman kailangan nilang uminom ng maraming tubig at pagkatapos, tinatanggal ng kanilang hasang o gills ang sobrang asin. Kung tutuusin, ang mga isda ay hindi nauuhaw sa paraan na nauuhaw tayong mga tao. Pero araw-araw ay may laban silang hinaharap, ang manatiling balanse sa tubig at asin ang kanilang mga katawan para mabuhay. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Muling pinabulaanan ng Iran ang mga naging pahayag ni US President Donald Trump na may umarangkada na raw na peace talks sa pagitan ng kanilang mga bansa. Samantala, hinatulan namang guilty ang dalawang tech giants na Meta at Google mula sa isinampang child exploitation case laban sa kanila. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Iran, muling iginit ang bansa na walang nangyayaring negosasyon sa pagitan nila ng Amerika at tinawag na fake news sa mga sinabi ni US President Donald Trump na may napagkasunduan ng peace plan. Kung saan nakasad daw sa naturang kasunduan na ihihinto na ng Iran ang paggawa ng mga nuclear weapon, bagay na dati na nila itinanggi bago pa magsimula ang digmaan. Sa isang interview kasi, sinabi ni Trump na kasalukuyang umaarangkada na raw pag-uusap ng dalawang bansa kung saan kasalukuyang nagigibaganda raw di umanong resulta ng naturang negosasyon. In Iran, they have no Navy left, they have no Air Force left, they have no anti-aircraft equipment left, no radar left, no leaders left. The leaders are all gone, nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. At sa iba pang balita, hinatulan naman ng guilty o liable ang tech giants na Meta at Google sa isa ng pangkaso laban sa kanila na nakasasama raw para sa mental health ng mga kabataan ang kanilang social media platforms. Kabilang na rito ang kaso ng isang 20 anyos na babae na na-addict sa paggamit ng Instagram at YouTube dahil sa umunoy attention-grabbing designs ng applications. Dahil dito, naharap sa $375 million fine ang Meta habang bumaba naman ng 1% ang kanilang naging shares matapos lumabas sa naturang hatol. Samantala, kasalukuyang umarangkada pa rin ang pagdinig para naman sa dalawa pang social media apps na Snap at TikTok. At yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inulunsad ng House of Representatives ang libreng sakay para sa mga biyaherong bumibiyahe mula San Jose del Monte sa Bulacan patungong Welcome Rotonda hanggang Fairview Terraces sa Quezon City. Pinangunahan ni House Speaker Bogie D at House Majority Leader Ferdinand Alexander Osandro Marcos ang programang Biyaheng Damayan, Libreng Sakay mula sa Kongreso. Sa ilalim ng programa, 4 na bus ang bibiyahe tuwing Lunes, Huwebes at Biyernes simula March 26 sa oras ng rush hour o mula 5:30 hanggang 8 a.m.
at magpapatuloy ng alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. Saklaw ng ruta ang San Jose del Monte hanggang Quezon City Rotonda at magpapatuloy hanggang Fairview Terraces kasama ang pabalik na biyahe sa hapon at gabi. Prioridad sa programa ang mga manggagawa, estudyante, senior citizens, persons with disabilities at mga buntis. Layunin ng inisyatiba na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa mga manggagawa, estudyante at araw-araw na commuter kasabay ng kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang merkado dahil sa tensyon pa rin sa Middle East. Usapang Hollywood naman tayo. Napa-trip down memory lane ang mga sumubaybay sa iconic Disney series na Hannah Montana. Inilabas na ang kanilang 20th anniversary special kung saan muling nagsama-sama sa premiere ang mga cast ng serye. Narito ang report ni Showbiz Angel. Nag-reunion ang cast ng iconic Disney series na Hannah Montana sa world premiere ng kanilang 20th anniversary special. Thank you so much for being here and celebrating this with us. All smiles si Miley Cyrus and her signature blonde hair. Kasama sina Jason Earls, Moises Arias, Cody Lindley, gayon din sina Shani Canoles at Ana Maria Perez de Tagle nang lumakad sa purple carpet. Para nga sa Flowers hitmaker, tila full circle moment ang reunion na ito. At aniya, we found our way back home. Sa anniversary special na mapapanood na sa Disney Plus, muling dinala ni Miley ang fans sa mundo ni Hannah mula iconic sets ng show kung saan i-recreate nito ang ilang scenes hanggang sa hit OSTs na kanyang inawit gaya ng This Is The Life, The Climb, at theme song na Best of Both Worlds. And speaking of songs, bilang anniversary gift raw sa kanyang fans who grew up watching Hannah Montana, pinamagatang Younger You ang kantang handog ni Miley na i-re-release this Friday. It's been an honor to celebrate 20 years of Hannah Montana. And I've looked back at every memory with a heart full of love. Hannah, she gave me my start, but my fans gave me this life. Umikot ang kwento ng hit series sa buhay ng teenager na si Miley Stewart at sa kanyang pop star life bilang Hannah Montana. Para sa MBC TV Network News, ito ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, higit 30 kabahayan sa Cadiz Negros Occidental na sunog. Sa MBC TV Sports Philippine Sports Hall of Fame, tatanggap na ng bagong inductees sa Mayo. At sa Hoy, bawal yan. Mga sospek sa pagkatay at pagbenta ng karne ng aso, arestado sa Navotas. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naghihintay na ang Senado sa ilalatag na National Contingency Plan ng pamahalaan matapos ang pagdedeklara ng national emergency sa langis. Ayon sa mga senador, mahalaga nang makita ang isang kilos ng mga ahensya na solusyonan ang krisis umanong kinakaharap ng bansa. Ang mga detalye sa report ni Raymond Dadpaas. Umaasa ang mga senador na may ilalatag na ang nagkakaisang National Contingency Plan ng pamahalaan matapos aminin na nasa krisis ng bansa dulot ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Senador Shevin Gatchalian, mahalagang kanilang makita na may iisang pagkilos ang mga ahensya ng pamahalaan upang tugunan ng krisis. Hindi yung kanya-kanya, gaya ng kanilang ipinakita sa unang hearing ng Ad Hoc Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTEC na kanyang pinamumunuan. Sabi ni Gatchalian, pangunayan ay ang source ng langis dahil limitado lang ang ating supply at hindi naabutin ng 60 araw. National Contingency Plan na comprehensive at unified. At kahapon nga, mayroon pang debate kung crisis o hindi pa crisis, di ba? I think settled na at everyone agrees na nasa crisis na tayo. At importante na umakto na tayo, both the public and the private sector,
no? At kaya dapat tuloy-tuloy yung ating pagmomobilize ng resources para makatulong sa pinaka-vulnerable sector. Tatlong priority naman ang inilatag ni Senator J.B. Helsito na dapat tignan ng administrasyon dahil sa gera sa Middle East. Pangunahin ay ang pagkukuhanan ng supply ng langis, pamimigay ng social services gaya ng ayuda sa mga piling sektor at ang pagtitiyak na nakahandang ating security sector, partikular na ang Philippine National Police dahil sa posibleng problemang pangseguridad na idudulot ng krisis na naranasan sa ngayon. Pero I would suggest na isama dapat sa crisis committee yung peace and order. So siguro tatlo na yung una yung sourcing of petroleum, DOE, energy sector, yung assistance or support to the vulnerable sector and yung vital tapos pangatlo siguro yung peace and order. Sa araw na ito ay tuloy ang pagdinig ng Ad Hoc Committee on Protect ni Senator Gatchalian at imbitado ang mga stakeholders na apektado ng oil price increase. Kasama dito mga kinatawan ng mga oil companies, transport sector at kinatawan ng mga overseas Filipino workers o OFWs. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi pinalagpas ng mga kawatan sa Bugyas, Benguet matapos tangayin ang aabot sa 400 kilo ng tanim na carrots. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa lalawigan ng Benguet, naglahong parang bula ang pinaghinapang pananim ng isang magsasaka sa sitio Makobkob, barangay Kalamagan sa bayan ng Bugyas sa lalawigan ng Benguet. Ang 400 kilo na tanim nitong karot na dapat niyang anihin ay nilimas ng mga di pa nakikilalang suspek. Ayon sa mga kamag-anak na magsasaka, sinamantala ng mga suspek ang dilim ng gabi para anihin ang mga tanim na karot na nakatakda sanang anihin kinabukasan. Nasa liblib na lugar ng plantasyon kung kaya't nadaling na isakatuparan ng mga salari ng krimen nang walang nakakapansin. Iniwan ng mga suspek ang 2 sako ng bagong aning karot matapos manong maramdaman na may paparating na maagang nagigising sa lugar kaya nagmadaling sumibat. Hindi natuloy ang planong pag-aani na magsasaka dahil bumisita ang kanyang pamilya sa isang kamag-anak na nakakonfine sa ospital. Sinamantala ng mga suspek ang pagkakataon para isagawa ang pagnanakaw. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang pagkakilanlan ng mga suspek. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy ang pagkuha ng detalye ng City Social Welfare and Development Office hinggil sa utos ni Mayor Salvador Bading Escalante Jr. ng lungsod ng Cadiz, especially sa mga kailangan ng mga biktima ng sunog sa Proquitalon, Barangay Zone 4 ng nasabing lungsod. Ayon kay City Fire Marshal Fire Inspector Archie Espanyo, kaagad na rinispondihan ang nasabing sunog at kaagad na agapan ang nasabing sunog. Ayon naman kay Kagawad ng Barangay Pipcoratibo ng nasabing barangay kasama ang City Social Welfare personnel, naghintay ang mga apektado ng sunog sa nasabing tulong ng local government units. Ayon sa report ng Bureau of Fire Protection, umabot sa 22 ang totally damaged at 10 naman ang partially damaged o mahigit 100 mga individual ang apektado na pansamantalang nasa covered court ng nasabing barangay. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Kantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Arestado ang dalawang pinaghahanap ng batas na top 3 regional most wanted person at top 2 municipal most wanted person sa magkahiwalay na operasyon ng pinagsanib ng puwersa ng kapulisan ng Regional Office 1. Sa ulat na pinalabas ng tanggapan ni Regional Director Police Brigadier General Dindo Reyes, nadakip ng mga otoridad sa bayan ng Balawan ng isang 47 anyos na lalaki, top 3 most wanted person ng lalawigan ng La Union, na naharap sa kasong 2 counts of statutory rape. Samantala sa bayan ng Aringay, na aresto ng mga operatiba ng Aringay Municipal Police Station katuwang ang Regional Intelligence Division at Regional Intelligence Unit ang isang 37 anyos na construction workers residente na nabanggit na lugar na top 2 most wanted person sa naturang bayan. Ang pagka-aresto sa suspect isabisa ng warrant of arrest na nilabas ng hukuman sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon kay Pro 1 Regional Director Police Brigadier General Dindo Reyes, pinatunayan sa nabanggit na operasyon na kapag nagkakaisa at maayos ang koordinasyon ng ating mga unit, mas mabilisan niya na may patutupad ang Matagumpay na nakapagtapos ang 48 person deprived of liberty PDL na 28 dito ay lalaki sa basic sewing training at 20 babae naman sa food and beverage services training. Isinagawa nitong Marso 25, 2026 kahapon ang joint graduation ceremony ng skill training program sa loob ito ng Olongapo District Jail sa pangunguna ni Jail Chief Inspector Darrell Grisula, Acting District Jail Warden ng Male Dormitory katuang si Jail Senior Inspector Carolina Corralde ng Female Dormitory. Naging matagumpay ang graduation na aktibidad sa tulong ito ni Miss Carmelita Aligre mula sa Livelihood Cooperative Development Office ng Olongapo City. Layunin ng programa na mabigyan ng sapat na kasanayan ang mga PDL upang makatulong sa kanilang muling pagbangon at maayos na pagbabalik sa lipunan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilunsad kahapon ng PNP Northeast Samar at ang lokal na pamalaan ng Katarman ang pedal ni Juana. Isa itong fan bike na nilahukan ng mga pulis at iba't ibang stakeholders. Bahagi pa rin ito sa pagdiriwang ng Women's Month ngayong buwan. Ayon sa PNP Northeast Samar, layunin nito na hindi lamang itaguyod ang pagbibisikleta bilang ehersisyo, ngunit magsilbing simbolo ng sama-samang pagkilos tungo sa mas malusog na pangangatawan, matibay na samahan at pagpapahalaga sa malagang papel ng kababaihan sa lipunan at pagsusulong ng women empowerment. Ayon pa rin sa PNP, layunin na sabing advokasya na ipakita ang pagkapantay-pantay at pagkilala sa mahalagang ambag ng kababaihan sa iba't ibang larangan. Dinaluhan ang nasabing aktibidad kahapon ng mga pulis sa lalawigan at iba pang mga kalahok na nagbigay ng kanilang buong suporta sa nasabing programa. Kabilang din sa lumahok kahapon mismo si Katarman Mayor Dayan Rosales. Naroon din sa nasabing aktibidad ang ilang matatas na opisyal ng Northern Samar Police Provincial Office. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naaresto sa Navotas ang 3 katao na nagbebenta umano ng karne ng aso. Malinaw yan na paglabag sa Animal Cruelty Act. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayog. Arestado ang 3 individual na pasimuno umano ng pagkatay at pagbenta ng karne ng aso sa Navotas City. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng ulat ang pulisya sa iligal na gawain sa naturang lugar kung saan huli pa sa akto ang pagkatay ng mga suspect sa aso. Nakuha rin sa operasyon ang ilang patalim na tila ginagamit umano sa pangkatay sa mga walang kalaban-laban na hayop. Samantala nakasad sa Animal Welfare Act o ang Republic Act No. 8485 ang pagbawal sa anumang uri ng karahasan at pagpapabaya sa mga hayop. Kabilang din dito ang pagpatay sa ilang hayop na hindi kabilang sa mga pinapayagan upang kainin gaya ng manok at baboy. At sino mang mapatutunay lumabag ay maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon o multang 1,000 hanggang 5,000 piso at pwede parehong kaparusahan na ayon sa magiging desisyon ng korte. Kaya kung mayroon pa kayo nakikitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itagyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan!
Tatanggap ng mga bagong inductee ang Philippine Sports Hall of Fame sa Mayo. Layunin ng Hall of Fame na parangalan ang kahusayan ng mga Pilipinong atleta at magsilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon. Ang mga detalye sa ulat ni Matchpoint Millie Borja. Muling paparangalan ng mga legend ng Philippine Sports sa pagdaraos ng ikalimang batch ng inductees ng Philippine Sports Hall of Fame sa May 20 sa Rizal Memorial Coliseum. Pinangunahan ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio at Philippine Olympic Committee President Abraham Bamboy Tolentino ang 7-member selection committee na nagsuri at pumili ng mga bagong idadagdag sa listahan ng mga kinikilalang sports icon ng bansa. Itinatag noong 1999 sa ilalim ng Republic Act No. 8757 at nilagdaan ni dating Presidente Joseph Estrada. Layunin ng Hall of Fame na parangalan ng kahusayan ng mga Pilipinong atleta at magsilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon. Kasama rin sa selection committee sina Francisco Rivera, Xavier Virata, Jose Jop Malonzo at Jared Bello. Pinili ang mga inductee mula sa 75 nominadong atleta at coach matapos ding dumaan sa masusing pagsusuri ng panel ng veteran sports journalists kabilang sina Quinito Henson, Al Mendoza, Dodo Katakutan, Jun Lumibaw at Ignacio D. Mula ng unang induction noong 2010, umabot na sa 47 sports icons ang naipasok sa Hall of Fame, kabilang ang mga alamat tulad din na Simeon Toribio, Caloy Loizaga, Gabriel Elorde, Teofilo Ildefonso, pati na sina Eugene Torre, Lydia de Vega Mercado, Paing Nepomuceno at Robert Jaworski. Tanging mga Pilipinong atleta, coach at trainer na nagkamit ng podium finishes sa Southeast Asian Games, Olympics o World Championships o kaya nagwagi ng world titles ang maaring maipasok sa prestiyosong Hall of Fame. At yun ang mga latest updates ng mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw na ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.